Testant number 2. Ayun. Meron pa naman to. Aray ko, change all. Anyari, mga boching. Wala na, tutunog talaga yan. Every 500 o 1,000 km ay nagche-check po ako ng oil level nitong aking Yamaha Mio kasi mahirap na po matuyan at pag natuyan po, ganito po yung mangyayari. Kasi katok yan, matik yan, magpalit ka talaga. Pag once na natuyuan ng langis, natuyo na, walang langis oh. Palit ka ng Conrad, side bearing, mga bearing. Pero malala nito oh. Shoutout sa inyo sir at maraming salamat po dahil sa inyo ay nabibigyan nyo po kami idea kung ano po mangyayari sa aming mga motor pag ito po ay natuyo ng langis. Ngunit marami po ako nakita mga nakapost na ganito po kanilang style sa pagkuha natin ng level o dami ng langis sa loob ng kanilang makina. At ilalagay po nila to sa isang lalagyan na may mga level po doon na ml. At ito pa nga po isa oh. So 100 ml po yung nabawas sa kanyang langis. At ito yung pinaka worst mga pare ko yo. Halos sa 380 ml na lang po yung natira. So ibig sabihin nasa 400 plus po yung nabawas na langis sa kanyang motor. So maling-mali po yan mga pare ko dahil pinapabayaan mo mabawasan langis o matuyuan na langis itong loob ng inyong makina. Kung itatanong nyo naman kung normal po ba nagbabawasan lang itong ating motor, ang sagot po natin dyan is normal at babase po yan sa edad nitong ating motor. Siyempre, pag ito po ay bago, ay hindi naman po to nagbabawas. Pero habang lumuluma po to, asahan nyo na po na palakas na po yung pagbabawas ng langis itong ating motor. Pwede po yan dumaan sa oil seal nitong ating magneto, sa oil seal po ng ating front pulley, dito po sa ating tambutso at sa mga casing po natin dahil yung kanyang mga gasket ay luma na at meron na po siyang clearance. So dyan na po kayo makakita ng mga nakabakat na kulay itim. Ayun, so normal po yung mga pare ko dahil nga po umiidad na itong ating motor. Lalo na po, lagi po kayo nagpapatakbo ng sobrang tulin at pwede po lumabas yan sa inyong engine breather. Kahit nga po yung gumawa nitong ating motor ay expected na po yan. Kaya nga po tinuruan nila tayo kung paano po yung tamang pag-check ng oil level nitong ating motor. At yung recommended nga po dito is before each ride. Kaya ito nga po yung ginagawa natin every 500 to 1,000 km. Pero pag lalo na po umidad tong ating motor ay medyo mababawasan na po yung 500. Baka every 200 o 300 km na tinakbo nitong ating motor ay nag-check na po ako ng aking oil level. Kayo mag-schedule na po kayo kung ilang kilometro po yung tatakbo nyo yung motor bago po kayo mag-check ng inyong oil level. Basta sigurado nyo lang po na tansyado nyo na hindi po kayo matutuyuan. Kasi napakadali lang po mag-check. Ang gagawin nyo lang pagkatapos nyo pong gamitin yung inyong motor o kaya naman po kung hindi nyo po siya ginagamit ay paandalin nyo lang po siya ng 3 to 5 minutes. Ayan. Ang purpose lang po nito ay para umikot po yung langis sa loob ng ating makina. After 3 to 5 minutes ay patay na po natin itong ating makina at saka po natin tanggalin itong ating dipstick. Pero mag-iingat po tayo dahil mainit po itong ating tambutso. Yan, then mag-ready na po tayo ng ating basahan at saka po natin punasan yung langis nitong ating dipstick. At makita nyo po ba yan mga pare ko yung mga XX na yan hanggang dito po yan. So yan po yung level ng ating langis. At pag nandito po sa pinaka ibabaw na to yan po yung high, kumbaga sobra-sobra po. At pag nandito naman po sa pinaka-tip niya, yun naman po yung low, kumbaga kulang po yung ating langis. At ang tamang level po ng ating langis ay dapat po nasa gitna nitong ating dipstick. Nandito po yan At ngayon ay ipasok na po natin itong ating dipstick nang hindi po natin ipinipihit o ini-screw. Kumbaga nakapatong lang po siyang ganon. At tingnan po natin kung nasaan itong ating level. Kung makikita nyo, ito na lang po yung level nitong ating langis at wala na po siya sa gitna. Kaya ang gagawin po natin dito ay magtatapa po tayo hanggang umabot po dito sa gitna. Pag napabayaan po natin na ganito po yung level na langis sa loob ng ating makina ay baka po tuloy ito mawala at ganito po yung mangyari sa ating makina. So disgrasya. Sa pagtatapa po ng langis, ang diskarte ko po dito is gradually lamang. So kuha po tayo ng sukat. Ayun yung ating level. Then saka po tayo maglalagay ng ating langis at 20 ml naman po yung ating initial na ilalagay. Then pagkatapos po is sukat ulit po tayo ng level. So mga pare ko, tumaas na po siya at
I think na almost nasa gitna na siya, kaya magkarga pa ulit tayo ng another 20 ml. After po ng tatlong 20 ml at nasa 60 ml po yung ating na-top up na langis, check po ulit natin yung kanyang oil level. So mga pare ko, okay na at perfect na po itong ating oil level at nasa gitna na po siya ng ating dipstick. So biro nyo mga pare ko, 60 ml po yung ating naikarga at pag ito po ay napabayaan natin, hindi po tayo nag-check ng ating oil level at hindi po tayo nag-top up, gano'n na po yung mababawas na langis sa kanya. At lalo na po kung medyo luma na po itong ating motor. So yung mga pare ko, hanggang dito na po ating video at tandaan nyo po yung ikahahaba po ng buhay nitong ating motor ay nakabase din po yan sa level ng ating langis.